Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, chapter 112, verses 1 to 4. Purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya'y walang hanggan. Ang taong matuwid may bait at habag kahit sa madilim. Taglay ay liwanag. Blessed is the man who fears the Lord. Yan po ang translation ng Psalm 112 verse 1 sa English Bible po. So ano po ba ang nagagawang impluensya ng mga magulang sa kanilang mga anak? Yesterday po, alam ko po, sinelebrate natin sa ating mga churches yung Father's Day. At katulad po ng aking pong ipinangaral nung nakaraang linggo, napakahalaga po na ang isang tao po ay meron pong malalim na pag-ibig sa Diyos. Ika nga merong takot sa Diyos. Ano po? At kung ang isang tao po ay taglay-taglay niyan sa kanyang buhay, magpuproduce po siya ng salin lahi na matuwid. Kaya alam nyo po, sa Biblia po napakahalaga po ng salitang generation. Mapapansin nyo, ang ating Panginoong Jesus, ang tawag niya po dyan ay salin lahi. Sa English Bible po, minsan babanggit niya yung unbelieving, wicked, perverse generation. Ano po? Kasi alam niyo po ba na pwedeng yung mga maling gawain ng mga magulang or even yung mga ginagawang kasalanan ng magulang ay tinutularan ng mga anak. Kaya tayo pong mga ama, napakalaki po ng impluensya natin sa ating mga anak. Ganon din naman ang mga ina ng tahanan. Ano po? Tayong mga magulang ay malaki po ang nagagawa nating impluensya sa ating mga anak. Alam niyo po na parents can impact their generation. Yan po ang sinasabi nitong Psalm 112. Pwedeng pagpalain yung susunod na salinlahi at pwede rin namang hindi. At yan ay dahil sa iyong pagdidesisyon concerning your faith in God. Kaya alam niyo po, sa Biblia, sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 4, makikita niyo na sa huling araw, dadami po ang taong na tinatawag na mapagmahal sa salapi, mapagmahal sa sarili, mahilig sa kalayawan, at mahilig doon sa mga maling gawain. Sa halip na sila ay nagmamahal sa Diyos. Dadami po yan. Magtatanong tayo sa ating isipan, paano mapuproduce yung ganong generation, Pastor? Kasi po, merong mga magulang na hindi nila mapapalaki ng maayos yung kanila pong mga anak. O sabihin na natin na yung mga magulang mismo ay namumuhay sa kamalian. Kaya maging yung mga salinlahi nila, tinutularan lamang sila. Kaya yun po ang nakakalungkot. Maraming tao, akala nila walang impact yung kanilang buhay sa kanilang salinlahi. Meron po. Kaya even sa Acts chapter 2 verse 40, ang sabi po dyan ay, save yourself from this corrupt generation. Ang henerasyon na to napapahamak. At tanging yung mananalig lamang sa Panginoong Jesus, bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon, ang maliligtas dito sa tinatawag na corrupt generation. At mapapansin niyo po, tutuloy lamang ang blessing sa buhay ng isang tao kung siya ay mananalig sa Panginoong Jesus. Sabi sa Galatians chapter 3, verses 13 hanggang 14. Kaya mga magulang, napakahalaga po ng mga desisyon natin sa buhay concerning our faith in God. Kasi mababago po ang henerasyon natin kung tayo po ay mananampalataya sa Panginoong Jesus. At higit sa lahat, ipamumuhay natin yung kanyang salita. At tandaan niyo po, parents can impact their generation. Kaya mapapansin niyo, even sa Bible binabanggit, yung curses ay naipapasa din yan sa iyong henerasyon. Sabi sa Exodus 20 verse 5, yung nagkasala ka na ikaw ay sumamba sa ibang Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang sumpa niyan ay to the third and fourth generation. Kaya mapapansin nyo, generational din pala ang curses.
Ang blessings din po, generational po yan. Lumilipat-lipat po yan sa saling lahi. Kaya mahalaga, mga magulang, mga ama ng tahanan, tayo po ay may malalim na pagmamahal, pananampalataya sa Diyos. Ano po? Kaya alam niyo po, parents can impart their faith to their children. Sa Biblia, malinaw po yan. Sa 1 John chapter 2, verse 14, nire-recognize yung mga ama who have known God from the beginning. Sinasabi po yan ni Apostle John. At ang sabi diyan, fathers who have known God from the beginning, young men, because you are strong in the word of God lives in you and have overcome the evil one. Ang binanggit po diyan yung mga kalalakihan. At mapapansin nyo, no, yung mga ama, yung mga kabataang lalaki, yung pananampalataya nila sa Diyos ang nagbibigay sa kanila ng tagumpay sa buhay na ito. Kaya mga tatay, ano po, kailangan tayo po ay malaking impluensya sa ating mga anak. Positive influence. Pansinin niyo si Timoteo, ano po, sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Kaya po siya nagkaroon ng tinatawag na sincere faith na mana niya yan sa kanyang mga magulang, sa kanyang lola at sa kanyang ina. Yet, ang salvation po, individual yan. Ano po, kanya-kanya pong decision po ang tao pagdating sa kaligtasan. Pero tandaan niyo po, mga magulang, ay malaki po kayong impluensya sa inyo pong mga anak pagdating po sa kanilang kaligtasan, katulad po ng nangyari kay Timoteo. Ano po? So ano ba yung mapuproduce na henerasyon ng taong matuwid? Sabi sa Psalm 112 verses 1 to 4. Unang-una po, magpuproduce tayo ng salinlahi na righteous and obedient. Mga masunuring tao, mga taong matuwid. Ano po, 'di ba napakaganda ng lipunan kung ang tao ay masunurin? Ano po, kung gusto natin makakita ng pagbabago sa ating lipunan, ay tayo po mismo mga magulang muna ang magturo sa ating mga anak. Pangalawa, a generation of blessed people, spiritual and material. Sabi sa Psalm 112, wealth and riches will be in their household. Hindi magdarahop ang iyong pamilya, hindi magkukulang. Alam niyo yan ang benefits po natin pagka tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ano po, ang ating pamilya pagpapalain ng Diyos. Ano po? At ano pa po ba? Ang ating salinlahi ay magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya, positive outlook sa buhay, at matibay sila sa panahon ng krisis. Ano po? Resilient po yan. Sabi, even in darkness, your light will shine upon the righteous. So, kita nyo yung mga taong matuwid, hindi yan basta-basta nawawala ng pag-asa kahit may krisis. Ano po? At may papamanan nyo yan sa inyong mga anak. Kasi sa mundong ito, maraming problema, maraming pagsubok. Pero kung taglay-taglay nila yung pananampalataya, matibay sila. Ano po? Panghuli po, a generation of significant and productive people. Ibig sabihin, mga taong nakakatulong sa lipunan. Yung salinlahi mo, mga productive yan. Ano po? At may mga contribution po sila sa lipunan. Kasi ang sabi ng Biblia, they will be mighty in the land. Kaya tandaan nyo po, no, tayong mga magulang, malaking impluensya po tayo sa ating mga anak. At again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.